Oo. Everything, all the leeway was given to him. Para lang magawa ang ultimate objective, which is to just make him ride away. Yun lang. Yun lang ang trabaho. Wala nang iba. Sir, so you mentioned making right of way. So yung objective na pinasa sa'yo. Kasi may video din, sir, na sinasabi mo, that's beyond my pay grade. So hindi mo talaga alam ang ruta kung saan dadalhin. Basta ang kailangan niyang may pasakay siya sa plane. Alam mo, I have glimpses. Alam ko nilipad ng aeroplano, pero kung ano ang inuto sa piloto, malalaman ko ba yun? Diba? Beyond my pay grade. Basta ang motor na, arrestuhin mo siya. Dapat ka natapos na dun sa 250. Pagdala ko sa 250, dapat wala na, tapos na ako dun eh. Oh, the problem is, he needs to ride the plane. Kasi huli ko siya eh. Huli ko siya. Ako nag-grab na ride siya. I was the one who placed him under arrest. So I have to make sure that he has to be delivered to the court. To issue the warrant. Kasi yung sinasabi ng warrant eh, bring him to the court. Pero sir, just to be clear, alam mong dahil ka ang ano niya? Eh, hinggang basis yung warrant eh. Alam mo, dali mo siya sa... Oo. Pero Diba? it's Pero it's based on the Interpol. Interpol, that's the Interpol request. It's just not for you to say nung sa video, hindi lang talaga ikaw sa'yo pwedeng manggaling kung baga. Tama, sir? Kasi tinatanong ka nila Pero sinabi ko sa kanya, eventually, di ba, nung final namin, hindi na nilalabas yun. Mr. President, I regret to inform you that a decision has been made that you will be brought to the Hague, to the ICC who issued the warrant. Sinabi ko sa kanya yun, ayaw na sabihin yun. Hindi na nilalabas na basta-basta yun. Kasi alam nila eh. Sir, Sasabihin, sinabi ko yun. if you remember the time na between sa 12 hours, saan mo siya sinabi? Nung patapos na? Patapos na, talagang sabi ko, kukulas na kita pag hindi ka pa sumunod. Eh, hindi naman pwedeng mag-argue tayo dito una-una. Kasi sinasabi ng mga abogado niya, show us this and show us that. Sinasabi ko sa kanila, sa mga abogado kayo, hindi ako judge dito. Ako lang judge dito. Gusto niyo show this, show that. Eh di, punta tayo sa korte para ibigay sa inyo ng prosecutor yung mga hinihingi nyo, malipensahan nyo, ano boys? Ano to, tatapusin natin ang kaso dito sa holding center, sa holding area. Wala judge dito. That's just pure pa na yun. Pamimilusok mo na yun. Kasi kung gano'n ang lahat, di padating ng panahon naman na may ibang Pilipino naman ang mahuli. Eh kahit ako, di ba di ko lang hinimok yun. Pakita mo ganito, pakita mo gano'n. Wala namang judge habang hinihingi mo sa iyo. So yung pupwersay na kita pag hindi ka sumunod sa amin sa are you really ready to bodily carry? Eh sinimulan ko na eh. Sinasasawa na si E.S. Medjaldea eh. Alam nila na seryoso na ako. Inulang ko si E.S. Medjaldea, pinusasan ko. Yung place yung mga gano'n. Oh yes. Handcuff talaga. So alam nila na ganun na nangyari sa susunod. Kasi nakita ko na talaga na pag hindi nila ginawa ito, yung isang mangyayari rito, sasakay po ang presidente sa aeroplano, kahit sino pa kumarap. Ilang minuto na naka-handcuff si Medjaldea? Madali na naman yun. Nakita ko naman kasi, medyo physically, restrained naman siya sa loob ng bus. So, handcuff ko sa kanya, in fairness, hindi na kaya nilagay ang kamay niya sa likod, kaya in-handcuff siya sa harapan. Sir, addressing din the elephant in the room doon sa probably syempre after this one. Are you taking parang, sabi na siyempre, presidente natin si Bibi yan, but you know, may direct orders na from you. I haven't talked to the president. Yeah. Wala akong linya sa presidente natin. I haven't talked to him on this matter. Wala akong linya pa. And I don't think that the president will, it's proper for the president to talk to me dahil unless na gusto niya, pero ako, may protocol. Wala sa protocol niya, hindi ko... Maraming dadaanan, sir. Hindi na sa ganun, hindi ako ganun kapilingero. But, sir, ikaw yung ground commander, di ba? Yes. Bila mo. Ang nag-designate sa'yo, si Chief. Yes. So, si Chief, lahat ng nangyari, alam niya. Of course, I have to report my commander. Wala. Kasi ang maganda yung ang sinasabi ng mga tao, yung cool ka lang nung kung nagsabi sa presidente na hindi mo ko madadala, anong exact word niya? Overrated body ba sinabi niya? You have to kill me first. You have to kill me first, yeah. Yun ang exact word. Eh, sagot ko naman sa kanya, that is not our intention, Mr. President. It's not our intention. Wala tayong ganun. Kasi yung mga mindset niya na patay na lang kaagad ang solusyon. Hindi ah. Eh, kung ano na mindset nila, together with his enablers, eh, pasensya na kayo, hindi ako kasali. Maraming solusyon, aside from patayan. Okay? Sir, ano mo kay Sen, doon sa anak, yung Katie na nakapag-bitaw ng mga
sasama. Ang mura ka, sir. Di ba nga, Two-star. kaya nakagano pa. Ano, part of the job. I've seen worse. I've seen worse. Sa kapalang, kaya ko pa palang balat ko eh. Sanay na to sa mura eh. And I'm sure, sir, you understand na, of course, na magkakaroon talaga ng emotion. Of course, it's the part. Pagbigyan na natin. Bata pa yung bata na. Marami pa siyang may intindihan sa mundo ko din ba? So, nothing personal. Tapos, binasahan mo ng Miranda rights si Miguel Leye. Ano nangyari sir? Arrestado siya for... Going to pursue the case again? Arrestado siya for 829 for obstruction of justice. No? Pero, well, option mo naman yun kung ituloy o hindi. Pero sa ngayon, nasa sa kanya rin yan. Gusto niya ituloy namin. Sige, tingnan natin. I have the option actually to present him for inquest ng gabi na yan. Sige, kung lang tayo. Regular filing tayo in the exigency of the situation. Kita naman ng lahat kung ano yung nangyari. Sabi niya, abogado siya ni former President Duterte. Sige, sakay ka sa aeroplano. We offered that seat up to it. We offered that seat only to him nung nag-refuse na si Hanilet na sumama sa aeroplano? papuntang Hague. Nung mag-refuse si Hanilet, dahil sabi na Hanilet, wala na siyang passport daw, which I don't believe also. Wala siyang passport galing Hong Kong. So, binigyan na namin kay former ES Vijaldea ang kuha. Kaya hindi rin totoo yun na we refused na pasamahin ng kung sino ang choice na India. Ang choice niya, ang choice namin ang Aiswama. Kasi it would have been more comfortable kung sumama si misis niya. Kasi syempre, yun ang nurse niya, yun ang alam ng lahat. So, nagpadala kami ng isang doktor, may dalawang nurse. Ang isang nurse doon, amin, isang nurse, yung nurse niya po yung mismo, personal nurse niya. At isang si Romy, yung kanyang pinag-close bodyguard. Minsan Si Romy, yung itim, na talagang umawak sa kanya. Kasi ayaw namin hawakan si former president dahil physically ayaw namin hawakan. Kaya si Romy yung na-request namin. Sundalo yun, so he's a uniform personnel na talagang trusted niya na humawak sa kanya. Kung siya bumaksa, pinatito. So pinasama namin. So may isang slot na natira, it's either ang first choice namin doon, si Anila, ay sumama. So, pili ko isang abogado. Anong board din si ES Vijaldea. Kaya nga, na-delay pa yun. Kasi nga, nagpalit pa ng manifest. Nagpalit ng manifest dahil ang nakasulat sa manifest si Hanilet. Ayaw lumipad ng aeroplano, ayaw lumipad ng mga piloto kung hindi tama ang manifest. Kasi nga, lisensya naman nila ang nakataya doon. Unauthorized passenger yun, kung nagkataon. Ang gulo! Mga isang oras ulit na delay yun. Kasi sir, ano din, nung habang we're following the story, inisip namin, lawyer, the lawyer delaying it. So yan pala nangyari. Change of manifest, okay. Other than that, sir, yung mga... Tatlong beses na nag-change ng manifest. Bakit, sir? Bakit na? Kasi may mga crew rin na, may mga dapat sumama rin na, napakagulo nung gabi na yun, nung hindi na napapansin yung subterfuge sa baba. Napakagulo. Kasi ang formality, ang hirap ng... Ang formality na pagbalipad na aeroplano, hindi ganun-ganun ha. Okay. Sir, ito. Parang taxi na pagsubukay din. Grab na pag-pindutin mo. Pagdating ng grab, kaya sakay ka na. Sir, sige ah. So sir, itong nangyari kay former president is like magiging blueprint na to dun sa mga lalabasan pa ng warrant So, anong learning sir? And syempre, hindi naman kahit hindi ikaw sir yung task to do it, para maging, lang din, maging guideline na para hindi maulit yung 12 hours, maging 11 hours So, anong mga parang keynotes mo sir or key points na pwede mong sabihin para to avoid such? Kasi this is the first time. We just stick with the law. Alam nila kung abogado mga to, kung gagaling ng mga abogado to, nag-lecture ng mga to isipin mo naman sa pintuan pa lang ng aeroplano, hinahanapan kami ng warrant. Where's the warrant? Will not come with you without the warrant. Sabi ko sa mga abogado doon, Chair, tagal-tagal mo ng polis na nire-lecturean nyo. Tagal-tagal na rin akong nanonood ng mga nakikinig sa inyo habang nag-lecture kayo. Dapat nababasa ko yan sir sa mga posters na ginagawa natin. Sa receipt accused na mga poster na pinalabas mismo ng CHR, pinalabas ng mga human rights groups. Pag umaresto ka ng tao, pag inaresto ka ng pulis, pwedeng hindi dala ng pulis ang warrant mo. Pwede. Sasabihin na ng pulis kayo, uy, arestado ka, may warrant ka. Nasaan ang warrant? Doon sa istasyon, dali ka na. That's perfectly legal. Ngayon sasabihin nila, hindi sila sasama kung walang papel na. And we oblige them ha. As in, lumabas pa yung isang USEC ha. Yung USEC ng DOJ mismo, lumabas at nag-operate dun sa airport, nakiusap para, ito to.
Sir, Ground Commander ka, you're the one who gave the order na huwag pakasagin si Vice